usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagtuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Ang at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Good morning mga kaagri, ni Ana sabta karon laing Sabado na usab 23 sa bulan sa Agosto. Good morning sa mga nanikay-sikay karong buntaga. O good morning Ma'am Che. Good morning nimo Sir Ken. And Yes. sa ato ang mga viewers sa ato ang programang Ani ug Kita labi na diha sa Bohol, Cebu, Negros Oriental and Siquijor. Ug sa asa pa ni nga makita ang ato ang programa. Yes, karon mga panahon na batugnaw kayo no, Yes. labi kay katog na sigig uwan, so lami kay kaog mga sikwate. Of course, and pipila na lang kaadlaw, burn naman Bernasus God. kadali rod no. Yes. Magpasko na gyud tahapit. So mao na mga kaagri nga na kadali ang dagan sa atong panahon. So kung namo itanom nindot kaayo kay di makalimtan lang nato chiba Yeah. nakako na makaani na dayta no. Shout out ko sa atong mga televiewers, mga suki diha sa Katigbian Bohol, si Ma'am Rose Lacia og si Ma'am Bilmi Datan des Compostela Cebu. Good morning umay pagtan-aw kaninyo. Yes, na kay shout out. And of course, akong i-shout out ang mga ka-batchmates sa Cebu Central Colleges 1992 ang ako ang high school batch 1 p.m. section 1 p.m. Ayaw, kaya 1 p.m. section. And of course ato lang pahimangnuan ang ato ang mga viewers na mag-amping kanunay kay dili nato mahibaw-an ang kanus amo ulan, kanus ang mag-init, and of course ang kanang pagbaha. Hadlok na ba ning ulan ron kay namukusog na ganing ulan siya murag magkuan na ta ba kay mubaha naman gud dayon. Oh yes, and of course ang ato karong top topic no, nindot sad siya kay ang ato ang mga farmers kinahanglan atong pahimangnuan kabahin aning mga pag-usap-usap sa panahon. Unsa Yeah. man ang mga sakit nga mo tumaw during sa atong kuan. Mao ginay kuan kay Che Bantayana no kay sa ting-uwan mugawas sad ning mga dangan, Yes. mga peste gikan sa mga tanom ug uban pa. So mga kaagri mo natong tutukan karong buntaga no kinahanglanon kayo na kay kana wag ito magtanom ta di man gid nato mahibaw-an Che nga ug mubugnaw ang panahon nasay mga insekto nga Yes. mugawas no nya kumuinit sad naasad wag ito kapahinga no left and right rain or shine man na bagayon lang nga rain or shine pero ang ninutan na Che kung makaandam lang gyud ta maagapan man no Yes. basta makahibalo lang gyud ta. So mao na mga kaagri karong buntaga adlaw Sabado nindot kayo nga to ang topic karong buntaga kay makahisgot ta sa mga pest and diseases. So kanang tanan mga kaagri dinhi lamang sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo sa inspirasyon ug impormasyon dinhi lamang sa Ani ug Kita. Mga kaagri-kuyog sa atong pagpananom o pagpanguma ang kalain-laing hagit sa ato ang kaumahan. Usa na niini ang pag-usap-usap sa panahon nga kuyog usab niini ang pag-atake sa mga posibleng kalain-laing sakit sa tanom, mga peste ug dangan. Apan karong buntaga mga kaagri ato kanang hatagan og solusyon, ato kanang hatagan og tingusbawan og katin-awan kung unsaon kana nato pagpahigayon aron kanang tanan adunay kasulbaran. So karong buntaga mga kaagri ang atong bisita karon way lain ang atong hipi sa Regional Crop Protection Center sa Department of Agriculture. Mao si Dr. June Acabal. Doc, good morning. Good morning, Doc. Welcome sa ato ang show karong buntaga. Sa iyo gyud kanimata.
Sa'yo, Dok, kay naman Naanad na? obligasyon. Sige do, kanang atong backgroundan gamay no unsa day sa dili pa ta mutuki sa akong giingon ganiha nga mga sakit-sakit sa tanom. Atong hatagan gamay og background unsa day ning inyong buhatan kining Regional Crop Protection Center. Sige do. Okay. So, ang atong opisina lab Sir Ken, kanang gitawag Regional Crop Protection Center, kita mo crop protection arm sa Department of Agriculture sa Region 7 no nya. Ang atong kita na ang mga nagkadaiyang mga problema sa mga tanom labi na sa atong mga utanon, umay og kining tawag og mais nato no nya. Ato na siyang gimonitor sa na mga atake di ato tan-aw nito og usa ka grabe din ato din taga sa management ang farmer. So among gihimo ani kun naay mga validation sa field amo dad-ana mo dag interventions sa mga farmers para abot dito tagaan din sila og intervention dito mo ato sa opisina nato dok yan. Ina na sa kadali atong response. So nanay mga intervention dito Magdala bidaan atong mga staff and then para makita ko sa problema sa field hatag din sa farmer. Naghiskot kag problema sa field, problema na yun na nato mga kagrino. So problemahon gyud nato karong buntaga dok. So kana mo yung kag problema sa field sa inyong field pod mismo sa crop protection. Unsa man ay kasagaran gid nga problema dito sa kaumahan nga inyong masinati labi na karong mga panahon nga ating ulan ingon ana dok. Sige dok. Kalagmitan dok yan kining atong panahon mo god labi nag season sa planting expected gid sa problema kay da magpagkaon. So kung minus ang planting, pet off season siya, dili kay problema siya. So kaya ang atong mga insekto mo good mga sakit, kung naay mga plants na pod sila, mudaghan pod sila. Okay, mo may la food. Mo may lang food mo na ang atong buhaton, kita na sa region, kita na lang mo maghimog management, nga ato na lang silang iagak sa level nga dili sa destructive sa iyang pagka-pest o sa insekto sa atong field. Tawag sa IPM. IPM. Now Doc John, naghiskot man kaana nga mga IPM o unsa pa diha. Una na to hiskot kay naman ta sa Cebu no kasagaran nato dinhi sa Cebu ang crops nga murag dominant nato dinhi utan nato mais no, mais. Unsa may kasagaran nga mga ingnon nato nga mga challenge sa mais in terms of pest o kana mga diseases. Okay. So ang Cebu Doc ang kalamitang number 1 kang problema nato kaning bag-ong nisulod nga ulod kay tawag fall army worm. Gikan siya sa gawas dok nakasulod sa Pilipinas 2019 to June 2019 dito ni sa Cagayan nakita. June karon tuiga or the other year? So sa Philippines sa dok June 2019 dito na sa Luzon. Okay. Then paspas ang spread hato na abot sa Region 7 sa Cebu. So bisag asa karon panahon na masibu o tanang all over the country basta na lang sa corn aduna na po sa fall army worm. Okay. So kuyog na siya anang mais. Nakasulod siya ika mo sa corn areas po dito sa Mexico and then favorite po niya ang corn po sa Philippines kay tropical mo siya. Mura ni siya mga kagre imported kayo kay matud pa ni Doc John akabal gikag Mexico. So dili ni Mexico Pampanga ha Mexico gid nga country Doc John. Central America. Na interesado nung ko tayo gikag Mexico na abot diri unsa man pagihan ni abot na diri ni sakay ba na ginong plano ni sakay ba barko. So kining mananapa na siya Doc. Kining mananapa gikan ni sa Mexico na abnisakan niya sa taas ito sa may North America and then i-transfer na po diri kimulupad mo sa Doc. Ang iyang normal flight niya maabot sa 100 kilometers normal flight kung naay hangin for example, mga kusog ang hangin, maabot sa 500 kilometers, siya ang ma-travel in a night, one night siya. So kung kusog ang hangin, paspas sa kaayo, mo na, dali sa naka-adapt diya sa India, diya sa China, and then nasunod sa atua. Dali ka sa maka-adjust tungod kay tropical masagikan. Although Espanyol sa Doc yan, maabot sa ato, makasabot ang gyapon kay Bisaya ang tao niya. Muna ko rin pinaka-destructive nga problema sa mais. Ang sa una kay tamasok mo to, corn borer man to sa una. Karon nilaylo ang corn borer, siya na po nidaghan ang FAO. Sibi ang atong major pest sa una nailisan na po ang FAO na. So nag-evolve mo na siya karon. Lain na po siya nga species, lain siya nga sak insekto, unya lain po sa gigikanan. So, katoy mangingon 100 kilometers? Ang iyang malupad, normal niya nga malupad, kilometers in a night. In a night, 100 kung hangin, mabot sa 500. Agoy, Ginoo, 500 ko. Kanang Santander o Danbantayan, kaya niya luparo na one night. Just overnight ra niya. Muna nga na kapaspas ni abot diri. Oo, kanang mood man ko na siya. Mood. Lupad siya, so paspas iyang movement good. Mao tana unta ko giunsam ni sa pagkahimugso no, nikalit lang ni siya gawas dito sa Mexico. Na
Nanani, actually, dili na sa pest sa Mexico sa una, and then naabot ang time nga niya adjust siya, labi na namatay issue sa climate change. Oh, no? yes. Now, atong climate change magod, a sudden change of bisag point lang sa temperature, ang number one diha nga mapiktahan kato mga moth gyud. Dili to mga ubang pest. Ang atong moth labi na kanang mga usana ang fall armyworm, cornworm, muna sila humok kayo mo adjust og naay makasubo sa panahon. Dali sa mapiktuhan ilang cycle mo shorten. For example, mataas ang init. So ang iya karon ani kay naiya, for example, 2 months iyang cycle, example lang. Kung taas ang init, mahimo siyang 1 month na lang. So makahimo sa more than 1 generation sa cropping. Daghan siya cycle. Ma-shorten niyang life. Kompleto gyapon sa na itlog na ay ulod na ay pupa. Only ang young days lang mamubo siya tungod kay sa kainit na siya. Kainit. Pero mo taas siya kung magulan unsa man. Ang kung ting-ulan normal ang cycle. Normal. Punagi po sa generation mapapunan nagpila ka generations kung na ay short sa temperature or mabug mo inita. Doc, in terms of kanang kainiton sa temperature or kabugnaw o kainiton sa mga crops, kanang doon na ba ni siya season nga kusog ni siya mo atake, ting init ba or ting ulan? Or... Wala siya ko ang sirkyan kay as long as na igamay bisa gid sa Mandawi nato sa atong gamay nga area sa SES nato, no. Mo nang gyapon monitoring mga 1/4 hectare gina sa nagi po sa FAO. Mao ba? So wala siya gipili, magamay may area, madako nga area as long as na ay corn. Hasta sa climate pod mabugnaw mainit pag mabugnaw kay ato mo sa udlot mo stay. So makakaon gyapon siya. Basta na itanom nga crops. Lalo especially kung planting time na gyud, mga May or June, diyan sila mo daghan mo na nga as early as 1 month before planting nag-advise sa mga farmers daan na ta advisory nga prepare mo ani kay mo occurring nga pest ini nga month gyud. So historically, Doc John, unsa man kini nga month nga kasagaran nga motawag nato og massive ang iyahang pag-atake ani? Kanang grabe kaayo. Kanang grabe. Kining June, July. Tungod kay unsa may mga daghan namang food. Kay dunga tingtanom man siya mo na nga although ang usa nga buhaton nga mo reduce ang population di sa kadagat is synchronous planting. Mo lagi na ng farmers ato manggod kay di manggod mag-control dayon kung wala pa problema bang mara pa pila sang padaghanon. Observe la mo kay mingo sa si Doc nga insured bito na so di nila atimanon. Unlike atong commercial nga corn areas nga naagos sa monitoring, management nga employ silang farm para dili sa mudaghan. Now, unsa man nga stage ni sa mais, Doc John, nga mo'y kasagaran niyang atakihon ani? Okay. As early as 10 days ikan sa pagplant, gipan sa pagtisok bitaw sa binhi, inom na sa igmas. Mangitog mo ni siya sa likod sa dahon. So, ang yang pinaka-humok kapag kaon, mag-start ko sa early stage atong corn, hantod na sa world stage siya. Unsa hantod sa... Or maganigihang na sa udlot nga, murag... Magpadong na mo tasil. Padong na mo tasil, magawas ang yung tasil ba. Dito na sa mo stay. Pero as early as gamay pa siya, nanadaan siya diha. Nagkaon, nagsugod niya. Ang nidot, aning mananapa sa dokyan kay nasi kitawag o cannibalistic activity. For example, sa kaigmas, 50 kabok sa mapusa. Mag-away na sila, mag-unay. Yang matira dia, masubra dia, may usaduha mo na magpabilin sa corn mo na makita ang farmers nato nga anong usara man, anong daghan man, anong duhara man kay magkinananay siya. So katong mabilin dia mo ti pinakaisog na gito, mais na gito. Mo lang sa gagmay pa lang daan ma-monitor da sa farmers tong early stage nga 10 days ka sa pagtisok sa mais unta to. Dia dino kay pamusaon tong igmas na niya. Once Doc John nga mo atake na siya sa mais, naaba po ni siya duration nga panalitan moabot ni siya og 15 ka adlaw hantod nga mo balhin na po siya sa laing tanom nga ingon ana. Once nga mahimo siyang adult. Kay mulupad man siya. Kay makompleto ang cycle. Pero kung sa mais pa sa mostay, diha na sa mostay hantod siya may mga kiko-kiko o piupa. Once nga makulupad na siya, mo-transfer po laing tanom kay ato na po sa mangitlog. Unsa may pinaka most damaging part ana niya sa ihang cycle or sa ihang stage? Pagkalarba. Yung ulod stage niya. Kay sige man siya mag-molt man siya good, mag-change siya og sinina every pila ka days. Pero mo na nga kanang iyang pagkalarba mo na pinaka-destructive niya. Ang iyang adult man, ang iyang pupa di man. So ang iyang ulod good mo ay pinaka-destructive niya nga part. So ang atakihon niya sa mais tanan dahon. Ikan sa dahon, kunya kun nalid mahot ang dahon pwede pa sa mukaon pod atong karabito gitawag og puso. Kung medyo yapang sudlo sa puso pod ani niya. Basta humok nga part. Mo na siya nga gitawag sa major pest kay gawas sa dahon
Nya nanay bunga atong anagon na atong mais, musuod pa sa dito. Makaon po siya. So sa ato pa, unsa may extend sa damage Doc John sa usa ka punuan sa mais nga maatake aning fall armyworm, makabunga ba siya, makaani bata or laktod yun wala gitay mahimo? Makabunga siya, Sir Kian, pero dili siya quality. Mubo gagmay na siya kay wa naman siya mga dahon. Kung grabe kaayo, pwede pod ang tibok dahon mahurot siya. Mao. Pero ang compared mo sa ordinary nga armyworm gyud, ang kana siya mo'y may maaluoy pa sa farmer siya kay di niya tiwakson tanang kahon kaong dahon kaysa makusa. Bitaw. Pagkakaon sa usa ka dahon makompleto may ang first stage ang pag-ulod niya. Unlike sa armyworm ordinary kanang atake bitog tinginit nato karon nga magpanon sila ba. So ang 1 hectare Mao ba na yung kanang gitawag na to glucose lahi? kain po to dulon man to siya. Doon. Atong ordinary nga armyworm karon sa unang panahon nga magbarag batalyon sa mga atake. banig, oo. In 1 hectare one night mahurot imong 1 hectare. Ang kana karon siya ang usa ka mais nato dili pa mahurot. Dapat Inanay siya day. mapilin. Kaysa na mo usa nagkaon kay kung bitaw. giyon kaniha mag-unay man Mapinagyanay pud man sila. Correct. Oo, so nay mabili ang usa ka bok pero kanang usa mo yan nagpuyo sa imuhang mais sa udlot ug sa iyang bunga nga yan kalingawag kaon. So dili na kayo ka market og mahal. Kaya na may damage imong mais dito o niya. Di na pud ka puro mag-quality kay bati naman sa dahon. Oo. Bitaw. Okay mga ka-agree, nindot kay itong nahisgutan, no? Apan, ato ni pahisgutan ni Doc John Akabal kung unsaon no to ni pag-manage, inigbalik sa atong ani o kita. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong ma-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga ka-agri, good news and inspiring stories na po nga mong ihatod kaninyo pinaagi sa atong Bida Ka, Biyahing Probinsya ug Kabataang Pabida. And for our Bida Ka segment, gibisita namo no kami jud mismo ang miadto dito sa Sitio Hunop, Barangay Kanse, Tuburan, Cebu diin amo ang gitanaw ang usa ka coffee farm nga gi-rehabilitate sa Department of Agriculture diin usa sa ato ang farmer nga si Julito Kabuyaw no nananom siya og kape na naa na siya sa 1,000 trees, fruiting trees nga kape, and then gitagaan ni siya og organic fertilizer sa Department of Agriculture. And then kining programa ubo sa High Value Commercial Crops Development Program. And then ato ang nasayran kang Sir Julito na aside sa iyahang kape nga iyang gitanom, naasad siya saging kamoteng kahoy nga iyahang gi-intercrop sa iyahang mismong kape. And then i-adapt siya og nagkalinlaing nga mga teknolohiya nga iyahang nakuha sa attend biya og mga pagbansay-bansay. Mga ka-agri, ato ang tan-awon ug ato ang sutaon ang coffee farming ni Sir Julito. Maayong adlaw mga ka-agri, ni ata karon sa Barangay Kanse, Tuburan, Cebu. Diin ato ang gibisita ang usa ka coffee farm nga gipanag-iya ni Sir Julito Kabuyaw. Diin makita na to no sa ato ang likuran o iya ang mga kape. So mga kaagi, ato ang tan-awon ug ato ang lantawon ang kahimtang sa coffee sa ato ang kaagri na si Sir Julito. Sa kabuhayan, sa negosyo. Maayong adlaw mga kaagri, maayong adlaw ni mo Sir Julito. Gikan mi sa Department of Agriculture diin. Makikuha ka kubildo mili mo Sir Julito regarding sa imuhang pagpananom aning imuhang coffee. Naadyo ka no sa imuhang coffee.
Imo jung gitan-aw ang imuhang coffee, Sir Judith. No, kumusta naman? Ako din siyang giatiman gid pag-ayo. 2012 nagsugod ko kay bawo ni Mayor nga na ko'y kape, moto gitagaan ko niya ma'am og sidling. Nganong coffee ang imuhang gitutukan nga gipadaghan? Ako sang nakita ma'am ba nga ang kape dako gi siya og income. Kung daghan lang ang atong matanom nga kape, gi kuan naron ni Mayor nga tag 40 na ang kilo, dako kayo mi og katabang gi nga rin namo nga mag-uuma. Unsa ni siya nga klase nga or variety sa coffee ang imuhang gitanom? Kanang gituwag ni siya og robusta. Ang gikuan ginamo kay na training na mamay-ani, kinahanglan gi siya og kanang bugnaw para siya muhatag og maayo nga performance. Sir, karon nga ato ang coffee karon makita nato mga kaagri nga naa na siya bunga. Unsaon ninyo pag-harvest? dili gi siya haruson. Kay ang guwang maapil man siya katong mga guwang katugi siya ang puha, hinugi siya mo gito siya sa tagsahon siya pagpuha. Kay aron nga ang katong hinog nga kinuhaan ato sa hinog, bubuhak ra gyapon to siya og balik. Dili siya laksiyon pag yung anak. Sir, sa training na imuhang nakuan, sir, unsay may nakuha nga kaalam? Makamao na ko mo kanang pruning dayon luan gi siya ang ilaw nga kinahanglan gi siya og hinlo ang mga punuan. Unya mga kaagri kauban sa dato no, ang LGU sa Tuburan Coffee. Then ma'am, out of the barangays of Tuburan, pila ang mga naay mga coffee production area? Halos na tanan na. Okay, so ingon kahalos na tanan. And then the local government of Tuburan maoy mo kumpra sa abot sa ato ang farmer. Okay, mga ka-agrino, there's no way nga mga ato ang mga coffee farmers dili sila maningkamot or dili nila ipadayon ang ilahang pagtanom og coffee kay assured na mga kaagri ang ilahang market. And then arisad ta mga kaagri sa ato ang high value commercial crops. So focal person sa Region 7 diin si Miss Priscilla Soriano. Maayong buntag nimo ma'am. Presi. Ma'am, unsang nga intervention for coffee ang ato ang gihatag? Start pag-planting materials. So natay robusta sa then napod tay mga fertilizers, organic, inorganic, and controlled fertilizer para sa rehab. Mag-rehab pod ka ma'am. Tapos napod tay application technology training. How important is the rehabilitation of the coffee? Ang coffee mango kung mapunta siya mga 10 years na atong rehab, mo ubos na iyang potential kung wala siya rehab. So kailangan siya rehab para ma-maintain iyang potential na yield. Sir, isa sa mga nahatag sa Department of Agriculture ang vermicast. Sir, unsaon pag dapat nimo sa imuhang coffee? Isawat gi siya at bangon siya balik tulo diri sa pikas diha dito sa niya dayon mababaw siya jutay. Dabuhan nga ang katong gamot niya inig ka kuanto mo ngat sup-sup gid siya ang tambok sa punuan nato sa kape. So kapatambok siya ma'am niya gawa sa mutambok mudaghan gid siya og bunga. Pila ka kilo nga red cherry coffee ang imuhang ma-harvest out of your 1,000 coffee trees? Primero binambunga ani nakaharvest na ko siya ma'am og 150 ka kilo. Ang palit dito sa lungsod tag 40. Kato siya ma'am tag 25 pa to. 25 pa. Okay. But karon tag 40 na ang palit. Oh, So in a week, ikapila ka mo tumod og coffee dito sa lungsod. Kini manala nako na ako'y makabaligya ko siya og tag 25 kilos. Okay, mga ka-agrino, nindot kayo kay in a week, mo harvest siya or mo tumod og 25 ka kilos ng red coffee bean dito sa processing area diha sa Tuburan Coffee. So mga ka-agri, sure market and sure kita ang ato ang maangkon sa ato ang mga coffee farmer dinhi sa lungsod sa Tuburan. Pahusayin ang kakayahan, angkop at bagong teknolohiya, subsidi. So mga ka-agri no, naata karon dinhin gipakita ni Sir Julito ang coffee bean nga color red or cherry. So unsa ato ang harvest na sir? Ang atong kaon kani gi siyang red, dili gini siya kuhaon kay ang ato ang kape lain kay og lami, dili siya sakto sa hinog. Kung mingon tag pruning sir, unsa may buhaton nato? Putla ni siya din ma'am, kay aron siya nga ang kape mulampaag ra, mubukar siya dili mga tusbabaw. Kun guwang nang ni siya kayo ma'am, mutumurihab na dili. Putlon. So, putlon na siya.
Sir, sa imong coffee sir, unsa nga to mga nakita nga mga dangan? Ang kasagaran gyud ani ma'am kana sum tin dugok siya nya mo itom ang iyahang taptan sa bunga ug kana siyang gitawag na siya og kanang bulir. Mutusok siya dinhi. Naa gani siya mga tae gikan diri sa lawas, naa na siya bulir gid na siya nya mo to nga mupunit ko og lakok, muy ako lang ibulit diha ma'am. Mamatay to na sa suod nga mananap. Muray ako ang pamaagi. So mga ka-agril, nindot nga tip gikan sa ato ang coffee farmer ang pagpatay sa borer. Sir Junit, na ako'y nakita na akay ingon nga kasava ug naa sa kay saging. Unsa man ang reason nga naa man kay mga alternative crop? Ako lang ni gibuhat siya sa ingon ani, subi gi cropping nako kay aron siya maghatag siya og landong sa tapi. Magdubli man sad ang income niya ma'am kay kuning balanghoy 15 man ang kilo. Ang kining saging 20 man ang kilo sa saging. Kining pinya ma'am 50 ang kilo. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang animal. Mga ka-agri, inyo hadyong nabati no, ang ipaambit nga mga teknolohiya or mga gimbuhaton sa ato ang kabida or ka-agri na si Sir Jolito dinhi sa barangay Kansi, Tuburan, Cebu. Ug inyo hasang nabati na maayo ang kita sa pag-coffee na anay processing center dinhi sa Tuburan, Cebu. Daghan na sad ang nangita sa maong produkto. Mga ka-agri, uban nimi sa pag-ingon, sila ang bida, Kami ang bida. para sa Ani o Kita. So mga kayong mga ka-agri no, ang coffee farming ni Sir Jolito because approved na and naana siya sure market sa iyahang mga coffee bean. And then kiniyang coffee bean maayo kaayo kay ang only the red cherry bean ra ang iyahang gipang harvest. So sa laing kan mga ka-agri arita sa biyahing probinsya, duha ka adlaw nga package of technology training nga vegetable production gihimo dinha sa Canlaon City, Negros Oriental diin. Sa unang adlaw ang mga farmers nga nitambong gihatagan og mga lecture samtang sa ikaduhang adlaw naghimo sila og field visitation. Lakip sa ilahang mga gi-lecture mao ang pag-ila sa nagkalain-lain nga mga sakit ug dangan, ingon man ang katong gitawag nato nga soil analysis nga very important kaayo kining himuon nato nga soil analysis. And then gitambungan kini mga ka-agri sa 30 ka mga farmers, lakip na ang mga RIC members and 4-Hers. Mga ka-agri, ato ang tanawon ang ato ang biyahing probinsya segment. Maayong adlaw. Ania kita karon dinhi sa syudad sa Canlaon, probinsya sa Negros Oriental arong atong saksihan ang gipatigayon sa Department of Agriculture nga 2-day training mahitungod sa pagpatubo ug pag-atiman sa mga utanon. Sa unang adlaw sa ilang pagbansay, pagahisgutan ang insaktong pamaagi sa pag-amuma sa mga utanon, pag-ila sa mga dangan og peste sa umahan, ingon man ang pagsumpo ug pagdumala sa mga sakit nga motakboy sa tanaman. Sa ilang ikaduha nga adlaw sa pagbansay usab, ipahigayon ang field visitation aron personal nila nga makita og maobserbahan ang mga sapat ug dangan nga ilang nadunggan. O karon, kuyugi ako ninyo aron personal nato nga makita ang maong kalihukan sa Department of Agriculture. Dali na. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga sa unang panahon sa pagsugod namo sa pananom sa amo ang mga tanon, wa may kibalo di ay nga duha day ka insekto ang mutira sa tanom. Ang usa ka insekto makadaot sa tanom o dili makadaot. Nanapog ko'y bag-ong nakatunan kabahin sa pag-apply sa ato ang mga yuta nga ang yuta nato nga minus na kinahanglan siya o pag tarong og daro ilang ay og tarong kay para ang mga punjay o mga insekto nga puyo sa yuta nga mo wash out sa area. Nitambong ko aron makahibalogid ko nga unsay angay sa ato ang panguma. Daghan kong makatunan sama sa unsay gusto sa mga pag-atiman sa imong tanong sa pag-ila sa sapat na dangan o dili dangan
Ilang dali siya mga transplant, sa mga processing. Sa una, wa pa ko ka-attend ng training, wa ko'y idea ang pag-lumpo sa mga danan sa mga kanon. Karon nga naka-attend na ko, aduna na ko'y idea. Sigurado magkain sa buong bansa. Siguradong magkain sa buong bansa. Dito, inyong nakita ang katibukan sa gipatigayon na 2-day training kabahin sa pagpatubo o pag-amuma sa mga utanon. Kini ang inyong Agri Patroller, Richelle Bergantin. Daghang salamat sa pag-uban-uban kanamo. So nakita jud ninyo mga ka-agrino kung unsa jud ka-importante nga mapalapdan ang kinaadman sa ato ang mga kauban nga mga ka-agring farmers, and of course daghan kayo silang nakatunan. For our kabataang pabida mga ka-agri, waylain si Marjon Telebrico of Barangay Taptap, Cebu City. Diin siya 2024 YFC Provincial Awardee siya, and ang iyahang enterprise mga ka-agri waylain kundi ang pag-process aning gitawag nato nga mga sili. Di naghimo siya og mga chili flakes, chili powders, uban pa mga ka-agri. Diin iyahang tinguhang ang magamit nato ang natural additives and flavoring, and then mga ka-agri nakadawat siya og 80,000 pesos gikan sa Department of Agriculture isip iyahang award, no. Mga ka-agri, ato ang tan-awon si Miss Marjon Telebrico. Hello everyone. My name is Marjon Telebrico, and I am one of the awardee of the Young Farmers Challenge 2024. My business venture is all about spices, and particularly with sauce processing, chili flakes, chili powders, and even fruit as the world's hottest pepper. Why I came up with this idea, it's because nakita mo ko sa market that chicharon in particular, they are using artificial spices and flavorings and even seasonings. So ako is to supplement sa needs, sa demands, especially nakita na ko ani na commodity nga as one of the world's hottest pepper nga makasupply kita. This commodity could last up to 5 to more than years nga makaproduce siya, nga productive pa siya. At the same time, around 200 plus ang ihang fruits, and imagine ang fruits is as big as this one, so maka-supply ra gyud ta. And sa name itself lang daan nga world's hottest pepper, tiny amount lang gyud siya sa powder, pwede na nato magamit, so mas efficient gyud siya. Dili lang nato tagaan og satisfaction ang ato ang taste, but also our health, no, kung unsay mas maayo sad sa ato. Ang kining ako ang business name registration by the Department of Trade and Industry is gitawag og Kuya M Food Processing. So ang nakalahian niya sa uban nga mga spicy businesses, I am bringing a natural additives and flavorings, no? So mapasalamaton jud kay ko that I have received the 80,000 grant, that I was able to accomplish major milestone of my businesses, no? I was able to prepare the land for the production. I was able to purchase the tools, necessary materials, and even equipments. And I have started construction with my processing facility. Our products are specially made for individuals which are health conscious and spicy lovers. I plan fully to utilize my facility and equipment to expand my businesses. So dako ning pasalamat that this grant gave me the startup capital that I needed to turn this business idea into reality. We have just got started, and we assure to cooking up with something exciting in the future. So never stop learning, because life never stop teaching. Thank you everyone. So mga ka-agri nyo, nakita ninyo ang ato ang bida ka biyahing probinsya and kabataang pabida. And of course, I hope nga kamuta na nakahatag ninyo og maayong nga mga good news and inspiring stories na pwede ninyong suhiron sa kanila. And of course, mga ka-agri, mo balik mi human ining pipila ka pahinumdom.
Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamay. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong ma-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Atong pagbalik karon mga kaagri, atong matong gisgutan ang mga sakit Doc John, no? So ato karong pangutan-on si Doc John kaysa may expert ani. Unsa may angay natong buhaton kung ang atong maisan maatake na ni or na natin makita nga fall army worm. Okay. Doc. So una Doc yan, akong hangyo ang mga farmers nga sa wala para mo atake ang atong fall, nasa monitoring yun. Kay makita doon man sa atong suga ang kay moth man ni siya. So mo doon sa suga na siya. Kung makita ka siyang adult nga naa na mo doon sa iyong balay, few days ana na igmas imong mga kamaisan. Mo na kung na kay makaprepare na kadaon sa imong gamito nga management, for example, ang mga recommend ko na paggamit ng metalicium silicon, kana atong ipadagan karon sa atong laboratory. Kanang nga fungus nga metalicium, pwede sa gamito na spray mo na sa mga ulod, mamatay na siya ang ato ang fall army worm. Unya sa igmas po daan, kanang before sa memong ulod, pwede po tambutang tag-irwig or sipit. Kaya ang atong sipit mo kaon sa igmas sa mga insect food sa field. So muna atong first line of defense nga sa itok lang daan sa wapa sa kapasawa pa sa damage. So dito mga tag og irwig mo nang kapadagan tag-irwig sa RCPC para ato na ihatag nga free sa ato mga corn farmers nato. So wag gyud problema unta kung mo inform sila sa LGU kay ihatod pag nato usik yan basta dali atong staff ang ihatod sa lungsod para magamit po nila dahil sa atong farmers. Mo na nga among giingkod ang mga programa ko dito sa corn nga gaimig listahan sa naka-plant na kay amo na sang monitor among padatan dito. Katulo, pwede po sila mag-apply og chemical kung na sila available nya pwede pumahatag ta og active ingredients atong ihatag sila na imong kita dito kay na mas market available naman. Then pagpanglimpyo po sa field importante pud kaayo kuwaon to mga sagbot kay posible mga dito sa mahimo nga sa wala pa moatake sa kamaisan pwede sagbot sa mga daghan tawag sa alternate nga pagkaon. So mura na sa ating ihatag sa farmers ang pag-prevention dato makakita ta sa atake wapi atake then during atake na natay tawag og control dayon sa atong i-mention kanya sa atong hatag nga recommendation po niya. So primero prevention mga kaagri kinahanglan ang monitoring. Kita na gani mo mga moth adult ang moth gitawag man ni siya og kanang anunugba. Yeah. Kita na mo anunugba diha sa inyo ha mga dapit bantay-bantay na mo. Nya once na nato dito control na dayon. Kay na igmas kana na maigmas. Kanang kung magbutang ta ani Doc John panalitan no magbutang ka adtong kanang mga earwig nga para mukaon. Mga pila man ka days or depende sa gidaghanon niya nga makontrol siya baka na makaingon na kita nga murag under control na siya. Kuan sa Sir Kian kung sa igmas pa lang daan makabotan na kay airwig so wala problema kay atong sa kay airwig iya makacover og protection ng imong farm nga 1 square meter siya. Okay. So in 1 hectare na kay 10,000 nga square airwig nga free pa manhattan na sa ila. So kanang airwig man ay bahala magkontrol sa dangan sa field kay mo kamang man na especially during night time kay nocturnal man na siya no. So ilang kaonon to mga ulod nga nanapol sa imong mais so di na ta ka magproblema mag-spray kay natamang kay pag-control naman na sa atong airwig na kung masobra niya si tachograma si metalicium itong i-apply na po. Then last atong chemical kuha na ilain kung di sa matabang ba. So remember mga kaagri ha, last option ra ginato ang chemicals, last recourse na gyud no. Grabe na kayong makita na tong murag mo spread na gyud siya maayo mao to siya. Nya Doc John ako pangutana ni Doc John kay gihisgot man ta monitoring sa farmers no. Kanang pag-apply ani do na by basic knowledge or skills ang mga farmers ani
nga pag-monitor o pag-control kung hatagan na ninyo atong inyong mga intervention? Okay, sige matag-training o corn technicians training dok no. Pwede po maagri sa technician kaya atong mga farmers maagri mga technician sa atong mga ET karon sa malungsod kabaw na po sa pag-release po na atong ipang-introduce karon nga biocon agents po nato. So at least kana mga kaagri malipay ta na Doc John makibaw no nga naaday na train na ni sila at least na sila nakapacitate na that's the term nakapacitate na ni sila so di na kay ta malisang so ang importante na lang gyud nga mo inform sila sa inyong opisina kung naa og dito sa inyong tagsa-tagsa ka LGU kung do na mo'y mamatikdan nga ingon niya. Sakto. Unya Doc John panalitan no kani karon nga season first cropping or planting season sa mais giatake ni siya ni og kanang fall armyworm. Sa sunod ba nga planting ani posible ngini nga mobalik or unsa pay? Naara gyapon sa Doc kay before nasod sa ato wala pa man ta na naka-encounter na nasa ato mura dili na siya normal. Mura di na sa abnormal kundi part na sa ato ecosystem siya. Kay nakasod naman sa ato. So kung walay mais na may alternate nga mga pagkaon daghan na 300 plus na kapagkaon nga tanom nga ilang kaon kung walay mais. So ato sa mabuhay dito for the meantime. Okay. So at least kay mo na ta mga ka-agri sa mga control unsa anay nato pag manage importante. Na mga ka-agri mo change ta Doc John no kay nahuman na to sa mais unya. Mga staple food lang sa nato sutan Doc John kay mo ni mga important major crop nato dinis Pilipinas. Ang sunod natong pangutana kining humay. Kay mao gyud ni sa human sa mais, humay gyud na ba. So unsa pa mga posible Doc John nga mga pest and diseases nga common sa atong panghumayan dinhi sa Central Visayas. Okay. So ang atong major karon nga problem sa atong humay Sir Kian magbalik-balik ka mga nisano. Gani nakatatag advisory sa atong mga corn rice farmers sa whole region 7 as early as June nakahatag atas mga mayor, mga OPA nato, mga APCO o sa mga bantayanan. So karon nga year, karon nga nakatatag advisory atong June, July, August, September na siya nga good for 3 months. So at least nakatatag earlier o sa bantayan na to sa atong field karon nga apil pa August kamanta karon. So nag-una diha ang atong rice black bag. Naaman niya sa Bohol, pinaghanap ko sa Bohol dito. So ang atong stem borer o kanang tamasok sa humay. And then brown plant hopper, kanang kapihong bundok na to no. Then bacterial leaf blight. Kung muna sa may part sa Negros, sa may Bayawan area. Then atong rice blast pod o sa fungus po na siya. So kaning lima mo na ang major na itong bantayanan karon nga cropping. Karon nga August, September, July, August, September nga quarter. Now, pag abot na sa September, mag-issue na po tawag advisory for October, November, December na sad. Saan na purpose nga itong bantayanan niya. So per quarter. Kumuna sa atong nakita nga pest nga mo occur based on historical data ganato sa region plus katong sa atong BPI nga data pod. So magbalik-balik ko na sa Doc. Only nalay time nga di kadaghan po naagad siya. So man na at least makabante atong mga farmers nga mo din ako bantayan nga problema during this quarter. Now daghan makagihisgutan no, 5 to ka klase. 5. Na kay black bag, na yung mga borer, na yung mga blight, na yung mga leaf hopper, na yung unsa pa diha. Kani bang 5 Doc John posible man magdungan og atake or usa-usa ra gyud? May tendency siya nga na-adoptan ang 5. Pero dili usa ka area. Sa usa ka lungsod. Kay depende man sa variety nga Metopus farmer na may variety nga resistance siya. I see. Mo nang ga-promote bitaw ta sa atong region og nindot nga variety. Usa pa sa paagi nga ma-prevent na siya or ma-minimize na yung damage na niya. Na ato mga magamit og variety nga receptible siya, posible nga naagid ta kay di magud usa lang ang pesa atong rice o bebe magud siya. Na ipes sa babaw, sa dahon o sa punuan, plus sa bunga pagid sa So lisod gyud kayo no. So atong hisgutan tong black bag kuno do kay murag mo ni pinakanako dito sa Bohol kay Bohol ba mga kaagri may atong rice granary. So unsa man nga stage or kanus-a man dapat unsa may dapat bantayanan sa farmers aning black bag kanus-a man siya mo atake ug unsay dapat buhaton. So before 3 days sa full moon, naman na example full moon after karong adlaw. So before sa full moon, imo na i-monitor sa daan kay mo na active niya. So mag-forecast ka bali kung kanos ay full moon dapat mag-monitor na 3 days before. Imo na i-monitor. Okay, ang humay. Mag-agas trapping. Kay mo doon mas imong suga sa dito. So makabantay ka dito nga positive na sa dito. So, nanakay ka na imong pag-light trap, pwede mo na kay makuha mo na si Muhammad Tanganan, imo pamatyon to. So, maapay na kag management gyapon. Hantod na siya sa
pinaka-peak niya katong full moon. After full moon, 3 days after na pod ka mag-light trapping. Si pito ka adlaw ka mag-light trapping yun. Muna sa nindot nga monitoring plus imong kontrolon sa pamatyon sa so management magikumbana na gyapon. So sa mga stage sa humay nga atakihon Kanang tailoring siya. Kaya manaha na gani kay magsuksok naman sa dok. Di man sa pwede magstay atong gabungkag pa. So pag suksok na kanang tawag naman na kayo manipak na siya ba? Musipak na. Diyan na sa kay nami kataguan niya kasi ilaw man sa mostay. Kay mura man na isang maulaw pod ba. Pero during kuan buntag masaka na isa or kanang gabi kay mukaos ibabaw sa. Pero normally mosaka sa punuan. So bali Doc John, kung ang humay nimo na nipak na magbantay ka kung kanusaan mo full moon. So monitor na kag 3 days before. Okay unya. Kani siya Doc John nga manipak ang humay kanusaan man siya mawagtang adto. Hutdon gyud niyang humay nga kuan kung wala tay apply. Dili sad. Kay kun di mo sa pasagdan, posible imong humay mag-dry up, mo na magtawag og bagborn. Bagborn. So wala na kay wala ni maani kay mamatay naman siya ang iyang puno, ihang puno ano. Munya may taba na ron, modaghan sa samot ang imong adjusted nga field, kay mulupad man makatabok na paspikas siya. Now let's talk about the kanang management ani uncontrolled Doc John. Ang usa nga imong nahisgutan nato ganiha initially katong light trap. Light trapping. Unsa may mga paagi nga common anang light trap usara bay pamaagi ani katulang suga niya magutang kag ang atong suga nga gamit katong 500 yun nga watts. Atong sa panangkat kay nato. So in 1 hectare pwede sa usara ka suga ibutang diya nato. Mao ba? Kaya ra day ka. Ibutang sa tripod ang suga and then nailuna sa tunga dito ibutang nimo ang suga. Gikan gyud sa ubos ang distansya dokyan. Lapas lang sa tao, libil ko sa imong tao, imong ulo ba. Dapat imong suga i-ready daan para di sa nimo iyon. Pag before mo siga ang mga suga sa mga balay, sa mga ato mga street lights, nakauna na kagpasiga. Kaya para mo dool sa imong trap. Kaya kung maulahin na ka, di na mo dool sa imong dito pansirin imong suga. Kaya di na may nakauna na speakers, kaya ma-attack mo sa light. Mauday. So nindot kayo mga ka-agree, no? Ato na yung humad noon, tiwatson og hisgot, inigbalik sa ani og kita. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga ka-agree, welcome back, Che. Welcome back ni Anata niya. Kung nakapaminaw ka, sigisgutan ka na nga mga dagan, murag kuan kayo, no? Kanang lisod ba? Lisod siya, i-manage, kay dili ta kay balo kung kanus mo tumaw, o kanus asad nga, mawala ba dyan siya? Importante yung kaayo nga na-ating capacitation sa mga farmers daan. Pero Doc John, kadang mga farmers na to, karon labi na sa mga humayan, gitrain na po na ninyo, anak. Nana sab kyan kaya mo tayo LFT ba ya? Atong LFT mo na nakatabang po sa field farmer technicians. Nakatabang siya karon sa field ko nato. Kaya di man ato madahan tanan. Kay dagko ba ya? Na-train po na sila gani ugma mismo magsugod ang irrigatory sa Cebu na pong LFT. May training ugma 2 days apil po ugma. Mo na nga nagtandem yung irrigatory karon kay para sa monitoring o kinis to management man ta. So atong giuna ang mga farmers good pod kay sila manggoy nasa ground. Ya Doc John, ingon ka ganiha, ingon sa ganiha che nga kung naana ko no tay madagpan nga mga kanang black bag sa matrap na ato kuno pamatyon. Ang unsa man pagpatay. So ibutay mo sa sako Doc yan, tanim mo tubig baro ihumol dito or imong dauban. So management na siya, lumsan or imong mamatay na. Mamatay man siya. Punas ka pa mo lang uri. Yung mong dauban, management na siya. So bali, kanang sa trap man to no? Sa sako, luna. Luna. So bali, ang light, ubos sa light natong luna. Oo, mag-drop sa dito. So mo isod sako na lumsan. Paamong gimo ana Doc yan, napo may planggana dito sa tunga nga na imitation mga suspension para umuhulog dito. Dito na.
Unya mo sa buyan ang makuha sa last day of the trapping, example katapos ang 3 days after full moon, ang makuha na mo di ang mga black bag, naligo naman to no. Among buyan siya. Kay instinct na niya dok yan nga after siya mauga, mo balik sa punuan sa humay ato sa mamatay. So ato sa mamatay mo tubo tong fungus iyang lawas, patak na niya makauban. Biological weapon ba? Biological. Pero epektibo sa kaayo. So at least biological. 93% akong gistuway na sabo, 93% effectivity sa luway na akong gitestingan. Maayo day kayo. Indot kayo siya. Hindi na. So, katinggingan nga capacitation of farmers, is that part of the Bantay Peste na to? Appeal siya sa manche. At least Muna mga lagi may kwartas ina ko ang prize program nga gae mi every 3 years kana after election bitaw nato kay mag-test mo kana gud og mga technician nga para among sundon sila ba nga magkapacity ta punta kay maumanggoy ba nga lisa na pug lang technician transfer sa core so ato na pos mo tong mga bago na sa. Dako kay role ang LGU ani. Dako kayo sa management o ikaw mataygon ang tamo guide. Sige Doc John, kay pangayoan ta kag statement o say gusto nimo encourage sa labi na sa LGU before ta mag-close. Sige. So akong gihang awhag ang mga LGU na to labi na sa atong provincial office sa Region 7 na to no nga magtinabangay lang gyud ta kadili ko na mo makaya kung kami lang. So mo na nga kita og kamo diri amo ginanggi mahimo ta kita og coordination kay para ang atong role nato usaraman pagtabang sa farmers mo taas ang kita nya mawala pod ang pest control silang field. Okay, nicely said. Okay, so mga ka-agri, mauna na no, nga kinahanglan maminaw na itong mga farmers na ato. Hasta mga farmers po, kinahanglan active po sila. Ato gid mag-start sa ila. Okay, Che, so boy na napupusasad ang lain na itong edisyon sa atong tulumanon na maghatod kaninyo og inspirasyon o impormasyon dinhi lamang sa Ani o Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagtuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Ang at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa.